Yahweh mula sa inyo. Sabi niya dito, ano nga ba ang nais ni Yahweh? Ano ba ang gusto ng Diyos mula sa inyo o mula sa atin? Sabi rito, ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya. Una, sabi dito, ang gusto ng ating Diyos ay una, igalang natin siya. Amen? Igalang natin siya. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. Obey Him. Yan. Igalang ninyo siya. Una, pangalawa, sundin ang kanyang utos. Pangatlo, ibigin siya. Yan. Pangatlo, pang-apat, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Yan. Yung apat na bagay na yun na dapat nating gawin upang maipakita natin na tayo'y umiibig sa Diyos. Amen? Una, igalang natin ang Diyos. Sabi dito, isang bagay na pakikita ng bawat isa sa atin na tayo'y nagmamahal sa Diyos kung iginagalang natin siya. Kaya ang tanong, iginagalang mo nga ba kaya ang Diyos sa iyong buhay? Dapat amen ang sagot natin doon. Kung amen ang sagot natin, dapat ginagawa natin ito. Basahin natin yung karugtong niya, Deuteronomy 10:14-15. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Pero yun yun ang pinakamataas na langit. Ilan ba yung langit sa ating mga pag-aaral? Tatlo. Unang langit, hipapawid, mataas yun kaysa sa atin. Ito, nililiparan ng mga ibon. Ikalawang langit, outer space, mas mataas sa hipapawid. Kaya, ang pinakamataas na langit, at meron pang pinakamataas na langit, yung ikatlong langit na sabi ni Pablo, na meron akong nakilala na idinala sa ikatlong langit. Yun, sabi ni Pablo. Hindi ako nagkakamali. Si Pablo. Kaya ba hanapin, Brother Joshua? Yung yung verse na yun. Kung matatagalan, huwag na. Kaya oras 11:30 na eh. Okay? Basta yun, sabi ni Pablo, meron akong kilala na ipagmamalaki dapat. Yun ang dapat ipagmalaki na dinala siya sa ikatlong langit. Amen? Yan, kaya mas mataas pa sa unang langit, ikalawang langit, yung ikatlong langit, ang third heaven na tinatawag paradise na tinutukoy. Yan, sabi rito, ang pinakamataas na langit sa daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Bago mo, ang third heaven, ang paradise na yon, at ang lahat ng nandoon sa paradise na yon, sa langit na yon, ang pinakamataas ay pag-aari ng Diyos. Amen? Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyo, mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming mga bansa. Okay? Ngunit sa laki ng pag-ibig niya, sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga ninuno, kayong lahi nila, sino ba yung lahi ng mga ninuno na yun? Israel. At siyempre tayo. Amen. Ang tunay na mga Hudyo ay yung mga nabago sa puso't isip ng Diyos. Walang tinutukoy na iba doon kundi yung bayan ng Diyos, yung Israel. At yung sabi ron ng Roma, kung di ako nagkakamali, ang tunay na Hudyo ay yung mga taong nabago. Yung mga tunay na Israel, yung mga anak ng Diyos, yung mga taong nabago sa puso't isip ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong naging iglesia ng Diyos, yung tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? At tayo yun na narito ngayon nakikinig ng kanyang buhay at waral na salita. Amen? Yung Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit at ang lahat ng naroon sa langit na yun, na siya nagmamay-ari, sa laki ng pag-ibig sa ating mga nino, tayo, mga lahi, ay pinili sa gitna ng maraming bansa. Para saan? Siyempre, para pumunta doon sa pinakamataas na langit na yun. Amen? Na kanyang pag-aari at tayo yun. Kaya, karapat dapat lang sa ating buhay bilang pagpapakita ng pag-ibig sa kanya, dapat bigyan natin ng respeto ang Diyos. Okay? Respetuhin natin ang Diyos. Paano natin? How can we show our love to God? Number one, by respecting Him. Tama ba English, Brother Joshua? Kaya binubukil natin ito kanina ng madaling araw. Medyo may kulang-kulangan tayo sa pag
pag-intindi sa Google. Yan, kaya hindi ko sure kung tama yung aking pag-Google. Hindi ako magaling gumamit ng cellphone eh. Kaya tinatry natin makapagsalita ng English. Amen? Kaya ang mga the lovers of God, mga taong umiibig sa Diyos. At paano natin makikita ang ating pag-ibig sa Diyos? Una, sa pag-respect sa Kanya. Amen. Dahil karapat dapat siya sa ating pag-respect. Dahil siya ang may-ari ng pinakamataas na langit at ang mga bagay na naroon sa langit na yun na pumili sa ating mga ninuno at sa ating tingay para pagdating ng panahon na pinangakuan sa John chapter 14 verse 2, kayo yun na dadalhin sa pinakamataas na langit na yun. Amen? Yung respeto natin, bigay natin sa Diyos. Amen? Awit 47, 2 and 4. Pakibasa, Brother Neron. Aklam ng awit, chapter 47, verses 2 and 4. Awit chapter 47, verse 2 and 4. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang hari dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng hinirang. Amen. Si Yahweh na ating Diyos na pumili sa atin tahanan ng lupang minana ng mga hinirang. Balik tayo 47. Ang Diyos na si Yahweh kataas-taasan ay dakilang haring dapat igalang. Kasi biruin mo, ang Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit, ang kataas-taasang Yahweh, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang hari, dapat talaga nating igagalang. Okay? Sino ka ba para piliin ng Diyos? Okay? Sino ka ba para pagbigyan niya ng kanyang kayamanan pagdating ng panahon? Kaya sa buhay natin, sa paanong paraan natin pakikitang mahal natin siya, respetuhin natin ang Diyos. Job chapter 25, 2 and 6. Job chapter 25, 2 and 6. Babasa-basahin na lang muna natin itong mga verse na nandito. Dahil ang bilis ng oras eh. Job chapter 25, 2 and 6. 2 to 6. Job chapter 25, verse 2 and 6. 2 to 6. 2 to 6. Makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang igalang. Naghahari ng payapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang. Lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y alisay ng lubos? Para sa Diyos, ang buwan ay walang ikting, at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano ba ang tao na isa lang ang habang na ubod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Amen. Purilang sa sobrang dakila ng Diyos, para tayong uul lang sa Kanya, sa totoo lang. Wala tayong kahalaga-halaga eh. Anytime, pwede naman gumawa ang Diyos ng mga panibagong tao maliban sa atin kung gustuhin niya eh. Pero bakit tayo buhay ngayon? Ipagpasalamat natin sa Diyos at igalang natin siya. Pero makataas-taas ang Diyos. Nang sabi doon sa Job chapter 25, 2, makapangyarihan ang Diyos, dapat siyang igalang, naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. 3, ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang. Lahat, sabi kanina, siya at ang mataas na langit, lahat ng naroon pag-aari niya, nandoon yung mga anghel na hindi mabilang. Lahat ay nasisikatan ng kanyang liwanag. Yung mga anghel na yun, makapangyarihan yun. Panahon ni David, pag pumatay sila ng mga kalaban nila, libo-libo. At yun, ang Diyos ang naghahari, biruin mo doon. 4, maaari kong maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos. Sino ba tayo? Pwede ba natin gawin matuwid sarili natin sa harapan ng Diyos? Gayon ang Diyos. Ang luwalang lang sa atin. Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Meron bang matuwid sa paningin ng Diyos? Wala. Kaya sabi ng Roma, walang matuwid, walang kahit isa. 5, para sa Diyos, wala. Tayo ay parang para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning. Birin mo sa atin, pag nilibin natin sa gabi, ang ganda ng buwan. Di ba? Ano pa? At ang mga bituin ay marumi. Sa kanyang tingin, sa atin, napakaganda na yun. Pero sa Diyos, walang halaga yun. Sa totoo lang. Amen? Yung maganda sa atin, hindi maganda sa Kanya. Ibig sabihin, gaano siya kataas talaga, gaano siya
kabuti, gaano siya kamakapangyarihan kung walang mga halaga sa kanya yung mga bagay na para sa atin ay napakahalaga. Amen? At 6, gaano ba ang tao na isa lamang hamak na uod may halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Amen? Kung di natin gagalang ng Diyos, tapos pala tayo. Amen? Wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Amen? Kaya kung iniibig natin ng Diyos, dapat bigyan natin siya ng paggalang kung gaano natin siya tinitingala sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 1 verses 17 to 19. 1 Peter chapter 1 17 to 19. Unang Pedro chapter 1 verse 17 to 19. Walang tinatangi ang Diyos. Pinapahalaga niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay sa inyong pinana, sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o bilang, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Ito yung Diyos na dapat nating igalang. Kasi bakit? Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa sa ayon sa mga ginawa nito. So, ibig sabihin, nagpapahalaga ang Diyos, na-appreciate niya lahat ng bagay na ating ginagawa. At katunayan nga niyan, sabi ng 2 Corinthians 5:10, lahat ng mabubuti o masasama nating ginagawa dito sa mundo habang tayo nabubuhay, ay pagsusulit natin sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. Maging ang mga ngaral, 12:14, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya sabi ng, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang buhay, habang tayo ay nabubuhay. Hindi lang sa oras na ito na nakaluluto tayo sa church, habang nabubuhay, paglabas, at habang tayo ay nananatiling buhay sa mundong ito. Bakit? Alam ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ninyong minana sa mga magulang, yung kasalanan natin na walang kabuluhan na minana natin. Ang ipinagtubos sa atin, sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng material ng ginto o bilang. Hindi iyon ang pinambayad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng isang Diyos na banal na naging tao. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos. Doon lang tayo sinayin, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, ang korderong walang batik at kapintasan. Kaya hangalang ang taong hindi gagalang sa Kanya. Amen po ba? Ang mataas na Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit, sabi ng Deuteronomy, at ng mga bagay na naroon sa pinakamataas na langit na yun na may nagmamay-ari, nagbigay ng buhay sa atin. Amen? At tayo parang uuglap kung tutusin, pero bakit tayo ay tinawag niya ng diyaan ka ngayon sa kinauupuan mo? Bakit ng diyaan ka ngayon binibigyan ng pagkataon? Kahit matigas ang ulo natin, pinakikinggan pa rin natin, pinakikinig pa rin natin ang kanyang buhay at banal na salita. Kung kaya na din lang naman niyang gumawa ng panibago na mga taong pwede maglingkod sa kanya ng totoo. Amen? Kasi bakit? Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Ganun tayo kamahal ng Diyos na lumitaw sa mundong ito na binigyan niya ng pangalan. Alam niyo ba na hindi naman talaga magulang natin yung nagbigay ng pangalan sa atin, kundi ang Diyos. Kasi pinili niya na tayo bago pa tayo isilang ng ating mga magulang. Kaya ang totoo niyan, ginamit lang yung mga magulang natin para bigyan tayo ng pangalan dito sa mundo. Ang totoong nagbigay ng pangalan natin ang Diyos. Amen? Kasi bago pa likhain ng daigdig, pinili ka na niya, kapatid, na naupo dyan ngayon. Kaya anong dapat natin gawin?
kung sinasabi natin, iniibig natin ng Diyos, igalang natin siya sa ating buhay. Okay? Dapat ang priority natin palagi, yung salita ng Diyos. Laging merong parte sa bawat oras, bawat bukas, bawat sandali ng ating mga buhay nito. Kaya ang sabi ng Deuteronomy, yung sa pagtuturo ni Brother Rudolph, ulitin ko lang, ipulupot natin ito sa ating mga bewang, isulat sa ating mga hamba. Habang tayo natutulog, nagtatrabaho, dapat inaalala sa mga pangarap natin sa buhay, sa ating trabaho, dapat ang konsepto natin ay paglilingkod sa Diyos pa rin. Amen? Iyon ang paraan kung paano natin mapapakita sa Diyos na iniibig natin siya. Igalang natin siya sa lahat ng bagay na nais niya gawin natin sa ating mga buhay. Kaya una, bagay na maipakikita natin na tayo talaga yung umiibig sa Diyos ay ang respeto na dapat ibinibigay sa Kanya. Amen? Magiging focus tayo palagi sa ating Diyos na may-ari ng lahat ng bagay at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya bigyan natin respeto ang Diyos sa isip, salita at gawa. Pahalagahan natin na tayo'y binigyan niya ng pagkakataon ngayon din tayo. Maraming tao hindi nakakapakinig ng Word of God. Ano ibig sabihin kapag ang tao hindi nakakapakinig ng Word of God? Ano ibig sabihin nun? Malabo siyang maligtas. Sabi ng Biblia, kung ang matutuwid, mahirap maligtas, paano pa kaya ang hindi kumikilala? Paano ba maliligtas? Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi mo napapakinggan ang Kanyang tinig? Ang pagpapahayag patungkol sa Kanyang pangalan, patungkol sa Kanyang kaanyuan, patungkol sa Kanyang pagka-Diyos. Di, paano pa siya maliligtas? Di wala na siyang kaligtasan. Pero hindi. Ganun tayo. Tayo, nandito sa loob ng templo niya mismo, binubuksan ang Kanyang banal na salita at pinakikinggan ang Kanyang tinig gamit ang mga lingkod niya. Amen? Katunayan lang na tayo ay talagang pinili at binibigyan ng pagkakataon ng Diyos makasama niya pagdating ng panahon. Amen? Amen. Yung matutuwid, mahirap maligtas. Paano yung mga hindi naniniwala? Kasi bakit? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. At ang pananampalataya na yun yung magliligtas sa atin. Kaya kung wala ka napapakinggan ng salita ng Diyos, malabo ka maliligtas. Wala kang pananampalataya. Kaya madaling tayo matangal. Kaya kung minsan, ginagawa lang natin yung mga bagay na ibig natin gawin kasi kulang tayo sa pananampalataya, kasi kulang tayo sa pakikinig. Makinig man tayo kung minsan hindi rin natin naiintindihan, sabi ni Isaias, kasi tinatakpan natin yung ating mga tenga at ating mga puso. Hindi natin naiintindihan yung totoong salita niya. Kaya sa buhay natin, para higit natin maintindihan ito, bigyan natin ng respeto ang Diyos. Kilalanin natin ng Diyos na pinaka-makapangyarihan at may-ari ng lahat ng bagay sa pinakamataas na langit, maging ang mga laman na ito. Okay? Siya kasi ang lumalang ng lahat at siya ang namumulo sa lahat. Amen? Kaya balik na tayo sa Deuteronomy muli. Pangalawa, una, paano natin maipakikitang tayo yung mangiibig ng Diyos, umiibig sa Diyos? Respect Him. Dapat iginagalang natin siya. Pangalawa, anong sabi doon? Deuteronomy 10? Chapter 12. Yan, sabi doon, Bayang Israel, ano ba ang nais ni Yahweh mula sa iyo? Ang gusto lamang niya ay igalang, number 1, ninyo siya. Pangalawa, sundin ang mga utos. Paano natin ipakikita ang iniibig natin ng Diyos? Number 2, obeying Him. Sundin ang kanyang mga itinuturo o kautusan. Deuteronomy 10:16-17. Pakibasa, Brother Nero. Deuteronomy chapter 10, verse 16-17. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang tinatangi at hindi nasusugulan. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya maging masunurin kayo at huwag matigas ang ulo. Kapag may narinig tayo mga bagay na patungkol sa atin na dapat hindi na natin ginagawa, huwag natin gawin. Sapagkat si Yahweh, bakit? Sapagkat si Yahweh ay yung Diyos, ay Diyos ng mga Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilala
tangi at hindi nasusulan. Hindi kagaya ng mga matataas na katungkulan. Kailangan ng padulas. Kay Yahweh, hindi eh. Hindi natin pwedeng umentry tayo sa langit. Panginoon, nakapagtapos ako ng ganito eh. Civil engineering ako. Tama? Panginoon, nursing ako, doktor ako eh. Hindi yun ang katibayan mo na makakarating ka sa langit. Panginoon, ako yung pinakamayaman sa Northville. Panginoon, naging barangay captain ako, mayor ako ng Caloocan. Hindi yun ang entrance sa langit kasi higit pa si Yahweh sa lahat ng pinakamataas ang katungkulan. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, mailalang sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makapangyarihang Diyos. Sabi nga, para lang tayo uod eh. Ang pinakakahinaan ng Diyos siguro, yung pinakamatalino sa lahat sa atin eh. Kung ikukumpara, kung meron mang kahinaan ng Diyos ha, pero walang kahinaan ng Diyos eh. Perfect ang Diyos eh. Kung iisipin mo lang, yung pinakamahina niya, yung pinakamatalinong tao na nabuhay, sino ba yung pinakamatalinong nabuhay dito? Si Solomon. Solomon nga, napahiya sa harap lang ng Diyos eh, kasi siya mo nagkasala eh. Amen? Kaya kay Solomon nagkaroon ng idea yung mga matatalino ngayon eh. Mga scientific pa eh, sa kaisipan lang ni Solomon eh. Kaya kay Solomon nagmula. Maging siya man ay hindi karapat dapat wala sa kalingkingan ng karunungan ng Diyos. Amen? Kaya, ano dapat natin gawin? Sapagkat si Yahweh yung Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon makapangyarihan, at kakilabot. Matakot tayo sa Diyos. Amen? At sa pamamagitan ng pagkatakot natin sa Diyos, bakit? Walang tinatangi siya eh. Wala siyang tinatangi. Kung ikaw ay abogado, ikaw ay doktor, o kahit anong angkas mo sa kabuhayan, pantay lang ang tingin sa atin ng Diyos. Pare-pareho tayo mga makasalanan na kailangan siya. Amen? Hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya, pero ang Diyos pa rin ang pumili at naghanap sa atin. Meron niyo? Ganon tayo. Ka-special sa Kanya, kaya dapat ma-appreciate natin yun. Una, respetuhin natin siya. Pangalawa, sundin natin yung Kanyang mga utos. Kasi yun yung katungkulan natin, sabi ng mga ngaral. 12. Ang katungkulan natin, 12-13, ay matakot at sumunod. Dahil sabi rito, kakilabot. Tungkulin ng tao, matakot at sumunod sa Diyos. Amen? Kaya sa buhay natin, anong dapat natin gawin? Sumunod tayo sa Diyos. Kawikaan 6:20, chapter 6, verse 20 to 24. Mga Kawikaan, chapter 6, verse 20 to 24. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundi. Huwag mong patalikuran, tulo ng inang giliw. Sa puso mo ay iuki, at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay inaw, ang turo ay tablaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka ito sa babaeng masama. Sa mga aking iyang salita, ngunit puno ng daya. Amen. Sa pagsunod natin sa Diyos, para sa ating ikabubuti din kasi yun. Amen. Kaya sa ating pagmamahal sa Diyos, lagi tayong sumunod sa Kanya. Bakit? Kasi sa ating ikabubuti lang yun. Amen. Kawikaan 7, 2 and 5. Pakibasa, Brother Nero. Kawikaan 7, chapter 7, 2 to 5. Kawikaan chapter 7, verse 2 to 5. Ang utos ko ay sundin mo, upang mabuhay ng matagal. Tulo ko'y mahalagaan tulad ng iyong mga mata. Ito'y tali mo sa iyong mga kamay, at sikapin mong magtanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay tinuring mo sa babae at kapatid, at ang pangunawa na may